Pag Noche Buena. Handa. Leche flan tsaka Leche flan. hotdog. Yun ang naunang nauubos sa lamesa namin. Okay. Andiyan sa Ikaw, inyo. Sa amin sa ref namin, kinabukasan, it's either spaghetti or fruit salad lagi ang meron. At kakanin. At kakanin na meron ngayon. Ayan. Kapag ganitong Noche Buena ang ilan sa atin, paandaran din ang inihahanda. Nako, meron naman yung nandyan pa rin yung recipe na minana mula pa sa nakaraang henerasyon, di ba? Lahat yan magiging masarap ko ang pamilya sama-sama. Yan ang kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Ang mukha ng baboy hindi na lang pang-display sa handaan. Dahil ang isang pamilya sa Quezon City, ito ang pangunahing sangkap ng Cabeza de Habali. Isang uri ng hamon na minana pa raw natin sa mga Kastila at kinagis ng handa ng mga Pilipino sa Noche Buena noon. Ang pagkain ito galing pa raw sa lakambini ng Katipunan na si Gregoria de Jesus at Julio Nakpil at si Chef Dominic Viola Faustino, pangatlong henerasyon na raw ng pamilya Nakpil na gumagawa ng Cabeza Habali. Ito ay uri ng hamon na cold cuts, kumbaga, na siniserve tuwing Pasko pag sa aming pamilya. Yung mga lola ko kasi nag-aral ng culinary arts kay Doña Auring Escaler. So natutunan nila ito doon at ito ay pinasa kada generation sa amin. So para ito ay sa bawat bahay ng pamilya namin ay naihahanda tuwing Pasko. Ang Cabeza de Habali ay mula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay ulo at baboy ramo. Original recipe niya, kailangan talaga ulo ng baboy damo. Ngunit hindi na kasi pwede mangaso ng baboy damo ngayon, kaya ulo na ng ordinaryong baboy o regular na baboy ang ginagamit ngayon. Binibili niyo yun ang maskara na, kumbaga deboned na siya. Buti na lang may gano'n na ngayon sa palengke, pero kung isipin niyo nung araw, talagang dinedebone yun ng mga ninuno namin. Hango dun sa ulo talaga. Sa pagluluto ng Cabeza de Habali, ihanda na ang tenga at dila ng baboy, chorizo, pickles, carrots at ang maskara o mukha ng baboy. Uunahin natin syempre yung mukha ng baboy. Gagamitan natin ng katsa. Ilalapag na natin itong mukha ng baboy sa katsa, pero kailangan natin siya, yung balat, nando doon sa ilalim. Tapos ayusin natin siya para maganda yung pagkakarolyo mamaya. Pagka lapag natin ng baboy, lalagyan na natin yung harina at cornstarch. Ito pang pakapit to doon sa mga ilalagay natin sa loob habang nagro-rolyo. Tenga, yung dila, yung carrots. Paborito ko yung chorizo, kaya minsan dinadamihan ko ng chorizo. And then yung pickles. Bali sa proseso na ito yung isa sa pinakamahirap na proseso niya kasi kailangan mo ma-maintain yung pagrolyo. Pagkatapos ibalot sa katsa ang ulo ng baboy, pinakukuluan ng 2 hanggang 4 na oras ang karne para lumambot. Pagkatapos ay palalamigin at patitigasin ito sa refrigerator ng 1 araw. Yan, so bubuksan na natin yung katsa. Ito yung maraming buhol to make sure na talaga mahigpit yung pagkakatali sa kanya. Ihanda na ang kutsilyo at tinidor para tikman ang Cabeza de Habali. Medyo meron siyang konting asim, malambot po siya. Masarap po. Dahil ipinagbabawal na ang panghuhuli ng baboy ramo at sa mahal na mga sangkap nito ay maituturing daw na dying recipe ang Cabeza de Habali. Hindi naman nawawalan ng pag-asa si Chef Dominic na matututunan pa rin ng mas maraming Pilipino ang pagluluto nito. Sa unang-una is mahirap talaga siya gawin. Kung nakikita natin ang proseso, mahirap siya, mga 2-3 araw ito ginagawa. Since ito ay hindi masyadong sa panlasa ng mga Pinoy ngayon, sanay tayo mga Pilipino pag sinabing ulo ng baboy piniprito para malutong at saka ibang timpla. Sa darating na Noche Buena, kanya-kanyang paandar pagdating sa handaan. Ang mga nakalakihang mga pagkain noon ay huwag sanang mawala sa susunod na henerasyon. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat